Para sa video lecture na ito, ating tatalakayin ang panahon ng kasarinlan. Pagmasdan ninyo ang larawang ito, ang pagtataas ng ating watawat. Ang focus ng ating diskusyon ay hindi lamang ang petsa ng ating kalayaan, kundi kung paano sumibol at nagbago ang panitikang Pilipino noong mga panahong tayo ay ganap na rin nagsasarili bilang isang bansa. Bago tayo lumalim, itanong muna natin, ano nga ba ang kasarinlan? Sa madaling salita, ito ang ating pagtayo sa sariling mga paa. Ang kawalan ng kontrol o dikta mula sa anumang dayuhang kapangyarihan. Suriin naman natin ang salita sa aspeto ng wika. Ang kasarinlan ay nagmula sa salitang ugat na sarili. Alam nyo ba na dumaan ito sa tinatawag nating metathesis? Mula sa kasarilian, pinagpalit ang pwesto ng I at N para mas madulas itong bigkasin. Tandaan, ito ay kasing kahulugan din ng kalayaan at soberanya. Pagdating sa kasaysayan, may dalawang mahalagang petsa tayong dapat malaman. Una ay ang Hulyo 4, 1946, ang pagkilala ng Amerika sa ating kalayaan. Ngunit noong Agosto 4, 1964, nilagdaan ni Pangulong Diosdado Macapagal ang RA 4166. Bakit? Dahil kinalala niya ang tunay nating kalayaan ay noong Hunyo 12, 1878. Sa deklarasyon ni Aguinaldo, ipinapakita nito ang pagnanais nating kumawala sa anino ng Amerikano. Pero teka, malaya na nga ba tayo noon? Sa papel, oo. Wala na ang mga Hapon at Amerikano mula 1946. Ngunit sa katotohanan, hawak pa rin ng Amerika ang ating ekonomiya at politika sa panahong iyon. Ang panahon ng kasarinlan ay isang transition period ng ating pagbangon mula sa guho ng digmaan. Paano natin masasabing may kasarinlan ang isang lahi? May 4 na indicators tayo. Una, mayroon tayong sariling gobyerno. Pangalawa, sariling mga batas. Pangatlo, mga namumunong Pilipino. At pang-4, ang ating sariling pamamaraan sa pagpapaunlad ng bansa. Dito na papasok ang panitikan. Ang ating sining ay laging sumasalamin sa ating paligid. Ang panahon ng kasarinlan sa panitikan ay sumasakop sa mga taon pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ito ang panahon ng pagtatatag ng ikatlong Republika ng Pilipinas. Sa panahong ito, nabuhay ang diwang makabansa dahil wala na ang direktang sensura o pagbabawal ng mga mananakop, naging mapanghas ang mga Pilipinong manunulat. Ginamit nila ang panulat upang ilabas ang kanilang tunay na damdamin at saloobin tungkol sa bayan. Ito ang tinatawag nating pagsibol. Mas naging mapaghangad ang ating mga manunulat na palawigin at pagandahin pa ang panitikang Pilipino. Hindi na lamang ito basta pagsulat. Ito ay pagpapatunay ng ating pambansang identidad. Ano ang kanilang mga sinusulat? Narito ang 4 na pangunahing paksa. Una, paggunita sa kalupitan ng mga Hapon. Pangalawa, pagpuna sa panghihimasok ng mga Amerikano. Pangatlo, ang mga pagbabagong dala ng kalayaan. At pang-4, ang pagtataguyod ng sarili nating kalinangan. Kilalanin din natin ang mga masters gaya ni Alejandro G. Abadilla, Amado B. Hernandez at Genoveva Edrosa Matute. At higit sa lahat, ang panitikan sa panahon ng kasarinlan ay nanatiling buhay bilang libangan. Sa kabila ng hirap ng pagbangon, ang sining ang nagbigay ng ngiti at pag-asa sa mga Pilipino. At diyan nagtatapos ang ating video lecture para sa araw na ito. Muli, ang panitikan ay salamin ng ating kalayaan. Hanggang sa muli nating pagkikita.